Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2311, Itim na Dragon. Si Lin Fang ay nakasuot ng world robe, ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin, at siya ay malamig ang tunog. Nagulat ang karamihan. Siya ay talagang malakas at madaling natalo si Wo Xiang. Ang kanilang labanan ay naging mas kahanga-hanga kaysa sa labanan ni Wo Xiang at Auli. Hindi nakayanan ni Wo Xiang ang isang pag-atake ni Lin Fang. Ang pinakanakakagulat ay sinabi ni Lin Fang sa kanyang kalaban na hindi niya pinahahalagahan ang kanyang kabaitan. Sino ang mula sa isang shrine, si Lin Fang o ang Wo Xiang na iyon? Naisip ba ng World Clan na malakas sila para makipagkompetensya sa isang shrine? Ang mga tunay na bida sa araw na iyon ay dapat na si Mo Xing at ang kanyang kalaban, at nakakagulat, napakaraming labanan. Ang mga malalakas na cultivator ng Supreme Animal World, ang World Clan. Sa pagkakataong ito ay napakalakas nila at maaaring apihin ang Fire Shrine. Si Wo Xiang ay isang napakalakas na cultivator at siya ay madaling natalo. Ang Fire Shrine ay hindi dapat nang aapi ng mga tao. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Napangiti si Wo Xiang at ang iba pang miyembro ng Fire Shrine. Inaapi ng Fire Shrine ang mga tao. Sila ay nambubuli ng kahit sino man dito. Natigilan ang karamihan. Anong klaseng lalaki? Hindi man lang lumingon si Lin Fang, umalis siya kasama ang iba pang mga cultivator ng World Clan. Ang malalakas na cultivator na mula sa grupo ni Lin Fang at nasa battle stage pa rin ay nag-flash out at sumunod kay Lin Fang. Sila ay tumingin marilag at kahanga-hanga. Nagtataka ang karamihan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, ano ang tunay na layunin ng World Clan para magpakita. Matagal na silang nagtatago, ngayon ay bumalik na sila. Nais nilang sabihin sa lahat sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds na nakabalik na sila, at ginawa nila ito ng may puwersa. Sa makatuwid, tanging ang kanilang pinakanamumukuntanging mga henyo lamang ang dapat na nagpakita ngayon, at ang Fire Shrine ang kanilang stepping stone ngayon. Kawawang Fire Shrine. Ang World Clan ay dumating para gumawa ng gulo ngayon. Nagchichismisan ang lahat. Muli rin silang tumingin kina Qingfang at Jing. Nabalitaan na nila ang tungkol sa alyansang kasal na binalak sa pagitan ng Fire Shrine at ng Void Phoenix Clan. Ang guro ni Wo Xingzi at ang ama ni Jing ay mabuting magkaibigan. Kay Wo Xingzi, sina Jing at Qingfang ay mga miyembro na ng Fire Shrine dahil dapat silang ikasal sa ilan sa kanila. Ngunit pinahiya sila ng World Clan. Malakas talaga ang demon na iyon. Tinalo niya si Wo Xiang, sa isip ni Auli, inaalagaan si Lin Fang. Nasa tabi niya si Ao Shu at tumanggo bilang pagsang-ayon. Pupunta ako at tingnan. Pwede ka nang bumalik, huwag mo na akong hintayin. Sabi ni Ao mo ng sandaling iyon. Pareho silang nakasimangot. Sumigaw si Auli. Ao mo, saan ka pupunta? Ayaw nilang may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Pwede ka nang bumalik. Sigaw ni Ao mo. Sumimangot si Auli ngunit pagkatapos ay sinabi ni Ao Shu. Nakakatakot ang batang iyon. Magiging maayos din siya. Ngunit ang demon na iyon ay masama at napakalakas. Napakalakas din ang grupo niya. Bulong ni Auli, habang nakatingin sa kanya. Hindi tanga si Ao mo. Kahit na napakalakas ni Demon, sa palagay ko ay hindi niya gustong maging kaaway ang Dragon Clan. Sabi ni Ao Shu. Tumanggo si Auli. Hindi nila hinabol si Ao mo, at nagpatuloy sa panonood ng mga laban. Si Mo Xing ay nakatayo sa kalangitan, nakatitig kay Mo Fu. Malinaw niyang sinabi, "Tere na, tama ba? Laban." Sabi ni Mo Fu sa boses ng demonyo. Umalangaw ito sa kanilang paligid. Ang damit ni Mo Xing ay lumipad sa hangin. Nakatayo siya roon habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Ang kanilang mga boses ng demonyo ay nagpakulo ng dugo sa lahat ng nasa battle stage ng Mojia. Maging ang mga Celestial Emperors ay namangha sa lakas ng kanilang mga boses. Sa bawat hakbang ni Mo Fu, tila baguguho ang mundo. Isang malakas na alon ng enerhiya ang bumagsak kay Mo Xing. Si Mo Xing ay mukhang hindi natinag. Ginamit niya ang Deva Mara Body Cleansing Technique sa Demon Pond sa Ancient Demon Clan. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Pagkatapos magsanay ng paglilinang ng demonyo, sinimulan ni Mo Xing ang pag-aaral ng Death Dao. Noon, dinala siya ng Ancient Demon Clan sa Tenyama Courts at pagkatapos ay tinanggap siya sa Hell Shrine. Siya ay nagkaroon ng isang pambihirang buhay sa impyerno. Si Mo Xing ay humakbang pasulong, at ang lakas ng demonyo ay lumabas. Mukha siyang walang kapantay na demonyo, ang kanyang death daw ay umikot sa paligid niya ng may takot. Demonyo, Demonic Punisher, ang kanyang lakas ng demonyo ay hindi kapani-paniwala. Pagmamasid ng karamihan. Para siyang walang kapantay na hari ng demonyo. Demon daw, Demonic Punishers daw, ang landas ng pagiging agresibo. Nakatitig ang lahat kay Mo Xing habang nakataas ang kamao niya at sumuntok. Lumulutang espada. Malamig na sabi ni Mo Fu. Ang kanyang boses ng demonyo ay naging demonyong espada, na bumaril kay Mo Xing. Gayunpaman, ikanaway ni Mo Xing ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga demonyo sa paligid at nagkupaw sa espada. Si Mo Xing ay hindi mas mahina kaysa kay Mo Fu. Gaano kalakas? Isa itong sagupaan ng mga demonyo. Isip ng karamihan. Muling iwinagayway ni Mo Xing ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang lakas ng kamatayan at naging ilog ng Death Dao. Dual Dao Power. Ang mga tao ay namangha. Naunawaan ni Mo Xing ang dalawahang lakas ng Dao.
Ang isa ay demon daw, ang isa ay ang death daw. Napakaganda. Mukha talaga siyang demonyong Diyos, at Diyos ng kamatayan. Napakalakas ng mga cultivator ng Hell Shrine. Sa hinaharap, ang kompetisyon ay magiging mas matindi sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Kahanga-hanga ang kanilang labanan. Ang mga kakayahan ni Mofo sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala para sa isang Celestial Emperor, at isa siya sa pinakamalakas na cultivator ng kanyang henerasyon sa Demon Shrine. Kung hindi niya sana inimbitahan ang napakaraming tao na pumunta at panoorin ang kanyang pakikipaglaban kay Mozing pagkatapos na mapatay ang mga miyembro ng kanyang shrine, ang Demon Shrine. Sa kabaligtaran, hindi nagpakita ng ganoong lakas si Mozing nang talunin niya ang mga cultivator ng Demon Shrine. Ngayon, dalawang shrine ang natalo, ang Fire Shrine at ang Demon Shrine. Ang isa ay natalo laban sa World Clan, at ang isa ay natalo laban sa isang cultivator mula sa impyerno. Si Lin Fang ay hindi interesado sa kanilang labanan. Pagkaalis, naabutan siya ni Aomo at narinig ni Lin Fang ang pag-awit ng dragon. Biglang lumingon si Lin Fang at malamig na tumingin kay Aomo. Umungo si Aomo at naging itim na dragon. Mukha siyang mabangis. Inihagis niya ang sarili kay Lin Fang. Agad na naging mga halimaw ang mga lalaki sa tabi ni Lin Fang at kumilos upang harangin siya. Inilunsad ang bestial chi. Sila ay mapagbantay at maingat. Si Aomo ay isang tunay na dragon mula sa Dragon Clan. Ang pagiging dragon ay katulad ng pagkakaroon ng king type na katawan. Bumalik. Casual na utos ni Lin Fang. Tumingin ang mga hayop kay Lin Fang. Mukha siyang totally composed. Bumalik sila sa kanya, ngunit nakatitig pa rin sila sa demonyong dragon na iyon. Lumipat ang malaking dragon patungo kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang, na ikinagulat nila. Baliw ba si Lin Fang? Ngunit pagkatapos ay sinimulan ng dragon ang paghagod ng kanyang mukha sa mukha ni Lin Fang. Ang cute. Ano ang nangyayari? Marahang hinaplos ni Lin Fang ang dragon. Tumiti siya at sinabing, bata ka pa. Gumagundong ang dragon, nagsasalita ng Draconac. Tumalon si Lin Fang sa kanya at sinabing, sige, alis na tayo. Bumangon ang dragon sa hangin at lumipad sila palayo. Natigilan ang lahat. Nagtaas ng dragon si Lin Fang. Si Lin Fang at ang iba pa ay bumalik sa Northwest area. Pagkaraan ng maikling panahon, mabilis na kumalat ang balita na ang World Clan ay nagsimulang tumaas muli sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Kumalat din ang balita na nanalo ang World Clan laban sa Fire Shrine sa Mogia's Battle Stage. Ito ang pangalawang beses na napahiya ang Fire Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2312, nakakuha ng atensyon si Damon. Sa Northwest area, mayroong isang bulubundukin na may malakas na chi. Mula sa tuktok ng bundok, ulap at matatuyog na gusali lamang ang makikita. Ito ay ang World Clan, isang lokasyon na maganda para sa chi. Noong nakaraan, ang mga makapangyarihang grupo ay nag-away sa rehiyong iyon, ngunit sa mga araw na ito, ang World Clan ang mayroon nito para sa kanilang sarili. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, ang bawat pulgada ng lupa ay mahal at mahalaga. Kung may gustong lumusab sa isang lugar, kailangan nilang lumaban. Lakas lang ang mahalaga sa mundong iyon. Ang pinakamalakas na grupo ay may pinakamagagandang teritoryo. Malakas na ngayon ang World Clan, kaya nagawa nilang kunin ang lugar na ito. Siyempre, ang World Clan ay binubuo ng ilang grupo ng impluensya. Ang hukbong nakuha ni Lin Fang mula sa King of the 10,000 Beasts, ang hukbo mismo ng World Clan, at ang personal na hukbo ni Lin Fang. Lahat ay nakinig kay Lin Fang, at ang World Clan ay hindi nangangailangan ng anuman mula sa kanya. Ang tanging kailangan nila ay noong si Lin Fang ay nasa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, kailangan niyang sabihin na siya ay mula sa World Clan. Ngunit hindi talaga iyon kinakailangan, dahil kailangan pa rin ni Lin Fang ng isa pang pagkakakilanlan. Hindi siya maaaring makipagkompetensya sa mga dambana, kaya hindi siya maaaring manatili sa Imperial Court ng kontinente ng Nine Clouds na umaasa sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. May isang itim na dragon na lumulutang sa itaas ni Lin Fang. Siya ay naging maliit, 7 ilang metro lamang. Kung nakita iyon ni Auli, mapapahanga siya. Ang isang demonyong dragon ay mabangis at brutal, at nakakapagtaka, mukhang cute ito sa harap ni Lin Fang. Mahirap isipin. Gayunpaman, para kay Aomo, si Lin Fang ay parang isang ina. Pinalaki siya ni Lin Fang. Munting bata, umalis na tayo. Sabi ni Lin Fang kay Aomo. Agad na bumangon si Aomo sa hangin at dinala si Lin Fang. Siya ay umungal, at lahat ay nakarinig ng isang dragon chant sa World Clan. Sa isang napakalaking bato sa malapit ay isang matandang lalaki, na tumingin sa langit at naisip. Ang ipinagbabawal na tao ay may dragon. Napakatalino. Hindi matatahimik ang Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Bulong ng matanda, ngumiti ng mapait. Dinala ni Aomo si Lin Fang sa pasukan ng Void Phoenix Clan, at umungal upang ipahayag ang kanilang pagdating. Maraming malalakas na cultivator ng Void Phoenix Clan ang lumabas at nagtanong kay Lin Fang. Sino ka, kamahalin? Damon mula sa World Clan. Nakilala ko ang dalawang hindi kapani-paniwalang magagandang babae mula sa Void Phoenix Clan noong nakaraan, at malaki ang aking paghanga sa kanila. Gusto ko silang makita. Pakisabi sa kanila. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Nagulat ang malakas na cultivator. Ang lalaking ito ay si Damon.
Ang madaling nakatalo kay Woshang. Alam ito ng lahat, siya ay hindi pangkaraniwang. Pakihintay. Sagot ng mga gwardya. Nagsimula silang mag-usap gamit ang telepathy at mabilis, lahat, kasama ang matataas na opisyal ng Void Phoenix Clan, ay alam na naroon si Damon mula sa World Clan. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang malayong patio ay mukhang natuwa nang malaman niyang dumating si Damon. Ilang araw ang nakalipas, ipinakilala ni Wo Xingzi ang maliit na baliw na cultivator kay Qingfang. Ngunit gusto ni Qingfang si Linfang, ngayon ay tila interesado si Damon kay Qingfang at pinuntahan siya. Nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang anumang hinala tungkol sa pagkakakilanlan ni Damon. Pagkatapos ng lahat, ang World Clan ay muling lumitaw, at sila ay napakalakas. Ang katotohanan na gusto nilang bumangon muli ay normal, lalo na kung mayroon silang talagang malakas na cultivator. Gusto ng World Clan na makipagkaibigan sa ilang Holy Sage Ruler Clans para tulungan silang matiis ang pressure mula sa shrines. Napangiti ang nasa katanghaliang lalaki kapag naiisip iyon. Mukhang ito talaga ang pakay ni Damon. Gayunpaman, si Damon ay si Linfang. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw ang ilang tao sa labas ng clan sa harap ni Linfang. Napakalakas nila, at interesado kay Damon at sa kanyang world rope. Sikat na sikat ang World Clan noong mga araw. Sa kasamaang palad, noong bata pa ako, nagtatago na ang World Clan. May mga alamat sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, sinasabing noong gininto ang panahon ng World Clan, mayroong isang walang katulad na cultivator na kayang sirain ang buong mundo at napakayabang. Paano siya namatay sa huli? Damon, henyo ka sa World Clan, kaya malamang alam mo ang totoo, sasabihin mo ba sa amin ang tungkol sa kanya? Malakas na hamon ng isang matanda sa sandaling iyon. Mukha siyang kalmado at payapa. Maaari kang pumunta at subukang kumuha ng mga piraso ng impormasyon, kung gusto mo. Sagot ni Linfang, ngumiti ng manipis. Tinitigan siya ng malalakas na cultivator ng Void Phoenix Clan. Susubukan ko, sabi ng isang malakas na cultivator sa sandaling iyon, na kumikislap pasulong. Siya ay isang Celestial Emperor. Tumiti siya kay Linfang at sinabi, gusto ko talagang makita kung gaano kalakas ang mga cultivator ng World Clan, kung ano ang kapangyarihan nila. Inihagis niya ang sarili kay Linfang at itinaas ang kanyang kamay. Nakarinig ng sonic boom ang mga tao sa paligid. Para itong isang shooting star na lumilipad patungo kay Linfang. Ang kapaligiran ay naging ilusyon at patuloy na nagbabago ng hindi mahuhulaan. May impresyon ng lalaki na napunta siya sa ibang mundo. Ang lakas ng mundo ay sumisira sa cosmic energies. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Napagtanto ng kanyang kalaban na hindi na niya magagamit ang kanyang cosmic energies. Dahan-daang naglakad si Linfang patungo sa kanya. Hinampas ni Linfang ang lalaki, nawasak siya, at bumagsak ng malakas sa lupa. Umubo siya ng dugo at namutla ang mukha. Naging normal na naman ang mundo sa paligid niya. Ano ang nangyayari? Ang aking cosmic energies. Ang malakas na cultivator na iyon ay humila ng mahabang mukha. Dinala siya ng lakas ng mundo sa ibang lugar at sinira ang kanyang cosmic energies. Ang malalakas na cultivator ng Void Phoenix ay nagtinginan sa isa't isa na may pagtataka. Kakaibang pag-atake. Ilang sandali pa, nang mapagtanto nilang nawala na ang dalawa, naramdaman nila ang isang misteryosong lakas ng mundo at makalipas ang isang segundo, muling lumitaw ang kanilang lalaki at nasugatan ng husto. Ang kanyang cosmic energies ay nasira din. Pambihira, gaya ng inaasahan. Sa sandaling iyon, walang nag-alinlangan na si Linfang ay mula sa World Clan. Nakita nila ang tunay na lakas ng mundo. Paano nila malalaman na ito ay sariling lakas ng mundo ni Linfang? Anong kalokohan yan? Ang aking dugo ay hindi mapakali. Sabi ng malakas na cultivator, na nakatitig kina Linfang at Aomo. Nagmistulang illusionary dragon si Aomo noong mga sandaling iyon dahil napakaliit niya. Galit na sigaw ni Aomo. Bumaba mula sa langit ang isang itim na dragon at damapo sa harap ng lalaki, ang mga matutulis na kuko ay gumagalaw patungo sa kanya. Isang nakapangangilabot na mapang apang lakas ang nakapalibot sa kanya. Ang dragon ay napakalaki, 1,000 metro ang haba. Nagsimulang tumibok ang puso ng cultivator. Nabasag ang lupa, nahawakan siya ng mga kuko. Kung ang demonyong dragon ay pinindot ng mas malakas, maaari niya itong maputol. Maging Mawin. Sigaw ng iba pang malalakas na cultivator ng World Clan nang makita nila iyon. Naririnig ng lahat ang pag-awit ng dragon. Ang demonyong dragon ay tumigil sa paggalaw, ang malakas na cultivator ay natatakpan ng malamig na pawis. Ang malalakas na cultivator ng Void Phoenix Clan ay nagtaas ng ulo at tumingin sa demonyong dragon. Si Linfang ay nakatayo sa ulo nito, nakatayo roon habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likod, ang kanyang roba ay kumikislap sa hangin. Mukha siyang enigmatic at hindi maarap. Tunay na dragon, totoong dragon ang sinasakyan niya. Ang malalakas na cultivator ng Void Phoenix Clan ay namangha. Ito ay isang demonyong dragon, ito ay marahil ang demonyong dragon na dumating sa Demon Shrine kasama si Auli noong isang beses, isang dragon mula sa Dragon Clan ng Supreme Animal World. Totoo ang dambuhalang dragon na iyon, ibig sabihin ay para siyang tao na may king type na katawan. Sila ay mapagmata at mayabang. Na si Damon mula sa World Clan ay nagpasuko sa kanya, at ginagamit siya bilang isang paraan ng transportasyon. Mas malakas siya kaysa inakala nila.
Ang World Clan ay nabuhay muli at nagkaroon ng ilang hindi kapani-paniwalang mga henyo. Nanatiling tahimik ang karamihan. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang dumating at sinabi kay Lin Fang. Nagpadala lang ako ng ilang tao para tawagan sina Miss Qingfang at Miss Jing. Kung gusto kanilang makita, pupunta sila. Dahil sa ganoong paraan, maghihintay ako dito. Tumiti si Lin Fang. Sa totoo lang, kausap na niya si Qingfang, at walang nagpaalam sa kanya na naroon siya. Kahit na ipinakita niya ang kanyang lakas, ayaw pa rin ng Void Phoenix Clan na makita siya. Gusto ng Void Phoenix Clan na bigyan ng mukha ang Fire Shrine dahil 2 beses na silang napahiya. Ang Fire Shrine ay talagang nagalit sa mga araw na ito. Kung pinayagan ng Void Phoenix Clan sina Qingfang at Jing na pumunta at makita si Damon, ito ay pangatlong kahihiyan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2313, Phoenix Blood Talisman. Naghintay si Lin Fang ng 1 oras at ang parehong tao ay nagsabi sa kanya. Damon, Your Excellency, kanina ka pa naghihintay at hindi sila dumating, malamang na ayaw kanilang makita. Dapat umalis ka na, tumiti si Lin Fang sa kanya at sinabi. Noong nakaraan, nag-usap kami ni Miss Jing, Miss Qingfang, at sinabi nilang matutuwa silang makita ako kung pupunta ako at bibisitahin sila. Nang makita niya ang ngiti ni Lin Fang, nagulat ang matanda, ngunit ngumiti siya pabalik at sumagot. Siguro masaya sila sa sandaling iyon, at nagbago ang isip nila. Ikakasal na siya sa isang taga-Fire Shrine. Ang makita kang hindi nararapat. Hindi ako naniniwala sa iyo. Tinanong ko si Miss Qingfang tungkol dyan, sabi niya ayaw niyang magpakasal sa sinumang taga-Fire Shrine sa harap nila. Isa kang sinungaling. Sabi ni Lin Fang, umiling-iling. Galit na umungal ang demonyong dragon at bumangon sa hangin. Tumingin si Lin Fang sa teritoryo ng Void Phoenix Clan at biglang nagsalita. Miss Qingfang, Miss Jing. Ako ito, Damon mula sa World Clan. Narinig siya ng lahat ng nasa Void Phoenix Clan. Nagdulot ng soundwave ang kanyang boses sa buong Void Phoenix Clan. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakatingin sa malayo. Tinalo ni Damon mula sa World Clan si Wo Xiang mula sa Fire Shrine, nagustuhan ba niya sina Miss Jing at Miss Qingfang? Namumukod Denji ang 2 babaeng iyon, ubod ng ganda. Kung hindi susubukan ng Fire Shrine na mag-propose ng marriage alliance para sa kanila. Kamahalan, ano ang ibig sabihin nito? Malamig na sabi ng ilang malalakas na cultivator mula sa Void Phoenix Clan, humahatak ng mahabang mukha. Ibig sabihin hindi ako naniniwala sa iyo. Sabi ni Lin Fang, ibinaba ang kanyang kamay at tumingin sa kanila sa lupa. Pagkaraan ng ilang segundo, 2 silweta ang kumikislap nang dumating sila. Mukha silang masaya, relaxed at magaan ang loob. Qingfang at Jing. Nagulat si Jing, sino ang lalaking ito? Bakit siya laging gustong makita ni Fang? Napansin niya na may nararamdaman si Qingfang para kay Lin Fang. Sinubukan ba niyang maghanap ng ibang boyfriend, para lang hindi magpakasal sa isang miyembro ng Fire Shrine? Noong nakaraan, natalo niya ang mga tao mula sa Fire Shrine, mabuti, ngunit ngayon. Gusto pa niyang makita siya. Miss Qingfang, Miss Jing. Tumiti si Lin Fang. Nagsinungaling ang Void Phoenix Clan at sinabing ayaw mo akong makita. Sa kabutihang palad, hindi ako naniwala sa kanila, kaya kinuha ko ang kalayaan na tawagan ka. Hindi mahalaga. Hindi ko alam na nandito ka, anong meron? Matiag ang tanong ni Qingfang. Siya ay nagpapanggap na mukhang walang pakialam, syempre. Wala masyado. Masaya akong nakilala kita noong nakaraan. Gusto mo bang mamasyal? Feng, kalimutan mo na, sabi ni Jing. Hindi niya gusto ang lalaking ito. Hindi siya mukhang mabuting tao sa kanya. Ngunit tumango si Qingfang at sinabing, sige. Nagulat si Jing, at ngumiti lang ng pilit. Ano ang iniisip ni Fang? Magaling, halika. Tumiti si Lin Fang. Mabagal na tumalon sina Jing at Qingfang papunta sa demonyong dragon. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga tao mula sa Void Phoenix Clan at malamig na sinabi. Lahat kayo ay sinungaling. Pagkatapos, tumalikod siya at muling bumangon sa hangin ang dragon. Ngunit may sumigaw. Kamahalan, mangyaring maghintay. Anong gusto mo ngayon? Sagot ni Lin Fang na ibinaling ang kanyang ulo. Kamahalan, wala ka bang pakialam na masira ang relasyon ng iyong clan at Void Phoenix Clan? Magdudulot ka ng gulo sa parehong clan sa ganitong paraan. Maayos na sabi ng taong iyon kay Lin Fang. Naisip niya na sinusubukan ni Lin Fang na magtatag ng mga koneksyon sa pagitan ng World Clan at ng Void Phoenix Clan. Ito ay naiintindihan bagaman. Naunawaan ni Lin Fang, ngumiti siya at sinabi, masobrahan mo ang posisyon ng Void Phoenix Clan sa puso ko. Pagkatapos, ngumiti siya ng masama, at ang demonyong dragon ay nagpatuloy sa pagbangon sa hangin. Ang malalakas na cultivator ng Void Phoenix Clan ay natigilan. Ang lalaking iyon ay mukhang napakasama, ngunit siya rin ay hindi kapani-paniwala. Siya ay mayabang, ngunit ang kanyang kayabangan ay hindi walang basehan. Walang makakapigil kay Jing at Qingfang na umalis kasama niya ngunit ang balita na umalis sila kasama si Damon ay mabilis na kumalat sa Void Phoenix Clan, lalo na sa mas mataas sa hierarchy. Sa ganoong paraan, makakarating din ang balita sa Fire Shrine. Siyempre, maraming tao ang hindi natuwa tungkol dito. Sa isang nagninangas na tore sa Fire Shrine, may mga taong nakatingin sa malayo. Naroon din sina Wo Xingzi at Wo Xiang. Narinig ko na umalis si Qingfang kasama ang lalaking iyon mula sa World Clan.
Sabi ng isang binata sa tabi ni Wo Xiang at Wo Xingzi. Si Wo Xingzi ay natulala. Wala siyang magawa tungkol dito. Brother Wo Xiang, malakas ba si Damon? Tanong ng binata, habang dahan-dahang lumingon. Napakalakas. Hindi ko siya matatalo. Mahina hong sabi ni Wo Xiang. Kahit natalo siya laban kay Damon at nakakahiya, malakas ang loob niyang magsalita ng totoo. Sige. Tumanggo ang binata. Tinanong niya. Ang pinili mo sa Fire Shrine ay ako. Hindi pa namin alam. Si Wo Xingzi ay isang posibilidad, at sa kabilang panig, maaari nating baguhin iyon kung gusto mo. Maaari ka ring maging isa. Sagot ni Wo Xiang. Ang tao ay kailangang maging napakahalaga sa Fire Shrine, ngunit ang pagpapalit ng tao ay hindi isang problema, gayunpaman. Wala silang sasabihin kung gagawin natin. Hindi lang natin kayang bigwan ang sinuman. Sa kanilang panig, si Qingfang ay isang magandang pagpipilian. Maghanda na tayo at pumunta sa Void Phoenix Clan. Mahina hong sabi ng binata. Tumiti si Wo Xiang ng manipis. Kailangan talaga nila ng isang taong mahalaga. Kailangan nilang ipaunawa sa mga taong iyon na ang Fire Shrine ay walang hindi nararapat na reputasyon. Aayusin ko ang lahat. Sabi ni Wo Xiang, bago umalis kasama si Wo Xingzi. Pagkaalis nila, isang ordinaryong mukhang medyo may edad na ang bumungad sa likod ng binata. Actually, the whole time ay nakatayo siya doon, pero parang wala siya. Maging sina Wo Xingzi at Wo Xiang ay hindi siya pinansin. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang. Ginagamit ka ni Wo Xiang. Alam ko, sabi ng binata. At least, ginagamit niya ako para makakuha ng ganoong posisyon sa Fire Shrine. Lalong kamukha mo siya. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakangiti at nakasandal sa dingding. Nagulat ang binata, at tila nagmamalasakit ng husto habang nagtanong. Sa paanong paraan? Lagi naman siyang ganyan, walang makakapagpagawa sa kanya. Ginagawa lang niya ang gusto niya. Umiling ang binata. Hindi naman, pero hindi ako ganoon kalaya. Magiging ikaw, maaga o huli. Matatag na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Salamat sa iyong suporta. Sabi ng binata. Parang isip siya. Sa pamamagitan ng kanya, ang ibig sabihin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang idolo ng binata. Lahat ng mga henyo ay may mga idolo. Si Wo Xingzi at Wo Xiang ay mga pangunahing disipulo sa Fire Shrine at mayroon silang napakahalagang posisyon. Kinakatawan din nila ang Fire Shrine sa labas. Napakatalino nila, mabilis silang umunlad sa landas ng paglilinang, at mayroon silang hindi kapani-paniwalang kakayahan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, sa shrine, may mga mas mahuhusay na henyo, mas mahalaga kaysa sa kanila. Halimbawa, si Wo Xiang ay itinuturing na isang pangunahing disipulo ng Fire Shrine, ngunit may iba pang mga tao na itinuturing na kaluluwa ng mga shrine, at tinawag nila ang mga shot. Sa mismong araw na iyon, tinanggap ng Void Phoenix Clan ang mga miyembro ng Fire Shrine na may pinakamagandang seremonya na posible. Sa kanyang patio, nang marinig ng nasa katanghaliang gulang na sila ay darating, ngumiti siya at sinabi. Mahusay. Darating talaga ang baliw na iyon. Kasabay nito, lumitaw ang ilang chi sa kalangitan. Isang magandang babae ang lumitaw at malamig na sinabi. Sino ang pipilitin mong pakasalan si Qingfang? Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Sinabi ng babae. Sabihin mo sa akin. Sa wakas ay ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at sinabi. Puwersa. Hindi ko pinilit ang sinuman. Pumayag siya sa sarili niya. At alam mo kung kanino. Kaya pumayag ka na sabihin mong inayos mo ang lahat ng ito. Malamig na sabi ng babae. Ang mga unang impresyon ay pinakamalakas. Damaykit ka sa kanila. Nakangiting sabi ng medyo may edad na lalaki. Dapat nandito sila ngayon. Sinabi sa akin ng angkan na dapat kang pumunta at tanggapin sila dahil ikaw ang ina ni Qingfang. Bastos. Si Qingfang ay hindi magpapakasal sa kanya. Gusto mong mapunta siya sa hukay ng impyerno. Sa tingin mo ba hindi sapat ang anak mo para sa kanya? Tumiti ang nasa katanghaliang gulang. Hindi nakaimik ang babae. Sa wakas, tumalikod na siya at umalis. Hindi alam ni Qingfang kung ano ang nangyayari doon. Kasama niya si Linfang, at nag-uusap sila sa isang restaurant. Sina Linfang at Qingfang ay mukhang malapit na. Hindi nakaimik si Jing. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jing. Qingfang, tinatawag tayo ng clan, kailangan na nating bumalik. Hindi ako pupunta. Walang pakialam na sagot ni Qingfang. Ito ang Phoenix Blood Talisman. Napakahalaga, kailangan nating bumalik, kung hindi, magiging dramatiko ang kahihinatnan. Giit ni Jing. Mukhang nagulat si Qingfang at sinabi kay Jing. Ang Phoenix Blood Talisman. Talaga. Ginagamit ito ng Void Phoenix Clan para sa mga pinakaseryosong order. Sabi ni Jing na tumanggo. Ang mga mata ni Qingfang ay kumikinang. Sinabi niya kay Linfang. Hintayin mo ako dito. Babalik ako pagkatapos. Sige. Pagsang-ayon ni Linfang. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Void Phoenix Clan, ngunit ang pagpapabalik kay Qingfang ay malamang na hindi isang issue. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2314, Pagbisita sa Fire Shrine. Bumalik sina Qingfang at Jing.
Napagtanto nila na maraming malalakas na cultivator ang nagtipon sa isang pangunahing bulwagan, kabilang ang mahahalagang tao mula sa maraming angkan. Ang palasyong iyon ay ang pinakakahanga-hanga at kahanga-hanga, ginamit para sa mga pambihirang seremonya. May mga estatwa at inukit na phoenix sa lahat ng dako. Mukha silang buhay na buhay habang patuloy silang gumagalaw. Iyon ang unang pagkakataon na naroon si Qingfang, kaya pinangunahan ni Jing ang daan. Mayroong isang malaking pulutong na nakaupo doon, at isang hapagkainan. Ngunit walang tumulong sa kanilang sarili. Nagkwekwentuhan lang sila. Nang makita ng mga tao si Qingfang at Jing na dumating, lahat sila ay biglang lumingon, at tinitigan si Qingfang. Qingfang, halika rito at maupo ka, sabi ng tagapag-ayos ng piging, isang matandang lalaki. Tumiti siya kay Qingfang ng malumanay. Hindi pa siya nakita ni Qingfang, ngunit ngumiti siya sa kanya na para bang malapit sila sa isa't isa. Mukha pa nga siyang napakabait. Ngunit iyon mismo ang nagpalamig kay Qingfang. Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman niya sa isang matandang lalaki na may napakataas na posisyon sa Void Phoenix Clan ang napakabait sa kanya, ano ang dahilan? Si Qingfang ay hindi nakaramdam ng karangalan. Qingfang, iyon ang pinakadakilang elder ng Void Phoenix Clan, Saint Emperor Ziyang. Isa siyang pambihirang buhay na nilalang. Katabi niya ang pinuno ng Void Phoenix Clan. Sabi ni Jing kay Qingfang. Nagulat si Qingfang. Walang pakialam niyang sinabi. Uupo lang ako sa lupa. Tumanggo si Saint Emperor Ziyang at ngumiti. Kung gusto mo, walang problema. Ang mga upuan ay isang maliit na bagay. Umupo sina Qingfang at Jing sa lupa at narinig ni Saint Emperor Ziyang na nagsabi. Qingfang, ito si Qiyong Haiya. Qiyong. Sumimangot si Jing, at kumikinang ang maganda niyang mga mata. Ang isang tao na ang pangalan ng pamilya ay Qiyong ay mula sa Fire Shrine. Tumingin si Jing kay Qingfang. Si Qingfang ay mukhang kalmado at tahimik. Hindi ba niya narinig? O hindi niya alam kung sino ang mga Qiyong sa Fire Shrine? Sumulyap lang si Qiyong Haiya kay Qingfang, at mahinahong ngumiti sa kanya. Itinaas niya ang kanyang tasa ng tsaa at humigop ng ilang lagok. Ipinagpatuloy niya ang panonood kay Qingfang pagkatapos noon. Kumunat ang noo niya. Hindi siya masyadong magalang, kaya malamig na ungol lang siya. Ang puso ng mga miyembro ng Void Phoenix Clan ay nagsimulang tumibok ng galit nang marinig nila si Qingfang. Ngunit madaling ngumiti si Qiyong Haiya. Gusto ko ang ganoong personalidad. Medyo mahinahon siya. Tumiti si Saint Emperor Ziyang. Haiya, kung gusto mo si Qingfang, maganda iyon, lalo na't gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay na magkasama. Napakaswerte ni Qingfang. Tumiti ang isang malakas na cultivator ng Void Phoenix Clan. Parang si Qingfang ay mga kalakal na ibebenta. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Qingfang, nakasimangot. Qingfang, si Qiyong Haiya ang iyong magiging asawa. Maging mabuti ka sa kanya. Sabi ni Saint Emperor Ziyang, nakangiting malumanay. Nagulat si Qingfang nang malaman niya kung ano ang nangyayari. Gusto ng Void Phoenix Clan na pakasalan siya nito. Sa totoo lang, hindi ito ang ideya ng Void Phoenix Clan, ito ay ang ideya ng Fire Shrine. Hindi. Sabi ni Qingfang, biglang tumayo. Nagbago ng husto ang ekspresyon niya, galit na galit siya. Qingfang. Sabi ni Jing. Naninigas ang mukha niya. Wala sila sa sarili nilang patio rito, at wala doon ang kanyang ina. Ang pinakadakilang cultivator ng angkan ay narito. Hindi maaaring maging bastos si Qingfang. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Gaya ng inaasahan, sumimangot si Saint Emperor Ziyang. Isang nakakatakot na lakas ang pumalibot kay Qingfang. Halos hindi siya makahinga. Ibaba mo siya. Wala siyang naiintindihan. Haiya, sana hindi ka mag-isip. Sabi ni Saint Emperor Ziyang, na ikinakaway ang kanyang mga kamay. Agad, itinapon ng ilang tao ang kanilang sarili kay Qingfang. May gustong sabihin si Qingfang, ngunit hinawakan siya ng ilang tao at dinala siya. Si Qiyong Haiya ay nanatiling tahimik, kahit walang ekspresyon. Haiya, pwede nating pag-usapan ang kasal. Guo Xingzi, Jing, maaari kayong maghanda ng mga bagay ng sama-sama. Sabi ni Saint Emperor Ziyang, nakangiting mahinahon. Noong una, hindi niya intensyon na makisali sa kasal ni Jing, pero ngayon ginawa na niya. Sige. Mabuti. Sabi ni Qiyong Haiya, nakangiti at tumanggo. Namutla ang ekspresyon ni Jing. Nang maalis si Qingfang, hindi siya nag-react dahil alam niyang wala itong silbi. Wala siyang magawa. Hinintay ni Linfang si Qingfang ng napakatagal na panahon. Ginamit niya ang kanyang makajos na kamalayan para makipag-ugnayan sa kanya at hindi siya tumugon. Tumibok ang puso ni Linfang. Malamang na pinigilan siya ng Void Phoenix Clan na gumawa ng anuman. Kung hindi, sisagot siya kaagad. Si Qingfang ay maaaring mabilanggo at maapi. Maaari din nilang pigilan siya sa pagtanggap ng mga mensahe gamit ang makajos na kamalayan. Siya ay malamang na nakahiwalay sa labas ng mundo. Munting bata, bumalik tayo. Sabi ni Linfang, hinahaplos ang ulo ng dragon. Hindi sila pumunta sa Void Phoenix Clan. Nai-imagine niya ang nangyayari. Dumagundong ang dragon at inalis si Linfang. Habang lumilipad sila sa itaas ng mga ulap, lalong dumagundong ang dragon, may sinasabi kay Linfang. Sinasabi mo sa akin na dapat tayong pumunta sa Supreme Animal World. Matutulungan nila ako. Naunawaan ni Linfang ang sinabi ng dragon. Nagulat siya, pero tumanggo. Hindi na kailangan.
Kaya kong lutusin ang problema sa aking sarili. Pero hindi yung Void Phoenix Clan ang problema, yung Fire Shrine, hinihintay nila ako. Fire Shrine. Hindi naintindihan ng dragon ang ibig sabihin ni Linfang. Tumingin si Linfang sa malayo. Kasabay nito, ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay umalis sa Void Phoenix Clan. Nakatingin si Qiyong Haiya sa malayo, sa direksyon ng World Clan. Tumiti siya ng nakakaloko. 2 beses nang napahiya ang Fire Shrine. Ngayon, oras na para ipakita sa lahat na walang gustong ipahiya sila. Kailangang matutunan din iyon ni Damon at ng World Clan. Gustong makita ni Qiyong Haiya kung gaano kalakas si Damon. Bakit ang yabang niya? Bumalik si Linfang sa World Clan at pumunta sa isang courtyard. May isang matandang lalaki mula sa World Clan doon. Nang makita niya ang demonyong dragon, bumangon siya sa hangin at binati siya. Linfang, bakit mo ako hinanap? Malamang naiintindihan mo kung gaano kalakas ang hukbo ng World Clan, at malamang naiintindihan mo kung gaano kalakas ang hukbo ko. Sa iyong palagay, sapat na ba tayo para lumaban sa Void Phoenix Clan? Mahinahong tanong ni Linfang. Kumunat ang noo ng matanda at sumagot. Hindi problema ang paglaban sa kanila. Ngunit ang Void Phoenix Clan ay isang Holy Sage Ruler Clan. Sila ay umiral ng napakatagal na panahon. Maliban na lang kung kinakailangan, hindi na natin sila kailangang maging kaaway. Sagot ng matanda. Siyempre, suggestion lang. Kung iba ang iniisip mo, wala akong pakialam. Hindi maisip kung kailangan din natin silang labanan. Random na tanong ko, tulungan akong magpadala ng mensahe. Sabihin na gusto ni Damon na pumunta sa Fire Shrine para humingi ng tawad, at gusto niyang bumisita sa Fire Shrine sa pangalan ng World Clan. Sabi ni Linfang. Kumunat ang noo ng matanda. Nakakabaliw. Gustong bumisita ng lokong ito sa Fire Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2315, Makadiyos na kalasag na apoy. Mabilis na kumalat ang balita na gustong bumisita ng World Clan sa Fire Shrine. Maraming tao ang nagbigay pansin dito. Ang Fire Shrine ay napahiya, at dumaranas ng mahihirap na panahon. Ngayon ang World Clan ay biglang muling lumitaw sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, at mayroon silang isang nakakatakot na batang disipulo. Si Damon. Siya ay napakalakas, at madaling natalo si Woshang. Maaaring maging problema iyon para sa Fire Shrine. Ang meeting point na napagkasunduan nila ay Ruin City, isang sinaunang lungsod na puno ng mga guho na nasusunog. Walang maraming mga sinaunang lungsod sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, at isa ito sa kanila. Sinasabing noong sinaunang panahon, isang taong may kakaibang kakayahan na tinatawag na Qiyong Xiao ang nagsunog ng lungsod sa pamamagitan ng Magic Hellfire at nakapatay ng milyon-milyong tao na ganoon. Pagkatapos ay lumikha siya ng ilang Holy Sage Ruler Clans, at tinulungan ng Fire Shrine na maging napakalakas. Ang lungsod ay perpekto para sa mga cultivator ng apoy, at maraming tao pa rin ang nagpunta roon upang magsanay ng paglilinang ng apoy. Ang apoy doon ay hindi kailanman namatay. Alam ng lahat ang mga alamat tungkol sa Ruin City. Ang Fire Shrine ay nagmungkahi ng Ruin City para sa kanilang pagpupulong sa World Clan sa layunin. Maraming tao ang nag-isip na ang Fire Shrine ay hindi magdadaan sa parehong bagay tulad ng huling pagkakataon. Ang Demon Shrine ay sumang-ayon na makipagkita kay Mozing sa kanilang yugto ng labanan, ngunit hindi sila nagkaharap. Sa kabaligtaran, nawalan sila ng mukha. Dahil dito, naging tanyag si Mozing sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds. Ang mga dambana ay parang mga Diyos sa mundong ito. Tuwing may ginagawa sila, lahat sila ay binibigyang pansin. Akala ng maraming tao ay matapang ang World Clan. Gusto ba talaga nilang humingi ng tawad? Kung ganoon nga ang kaso, bakit pinili ng Fire Shrine ang Ruin City para salubungin sila? Maraming malalakas na cultivator na nalaman ang tungkol dito ang nagtungo sa Ruin City. Ang Ruin City ay napuno ng mga guho at apoy, kaya't karaniwan ng walang gaanong tao doon. Ngunit sa pagkakataong ito, maraming tao, ang nagtipon-tipon, nananatiling mataas sa langit dahil ayaw nilang masaktan. Mayroong mga random na pagsabog sa lahat ng oras dito. Siyempre, ang ilang napakalakas na cultivator ay lumakad din sa lupa sa gitna ng mga guho at apoy. Ang mga taong iyon ay napakalakas. Dapat silang lahat ay Celestial Emperors, kahit papaano. Kahit na ang apoy ng Ruin City ay hindi nakakatakot gaya ng dati, nakamamatay pa rin ang mga ito. Kahit ilang Saint Emperors ay maaaring mamatay dito, lalo na kapag may mga random na pagsabog. Parinig ng isang malakas na cultivator sa langit. Mapanganib ang lungsod, alam ito ng lahat. Hindi pwedeng pumunta dito ang mga ordinaryong tao. Ang mga darating ay dapat na kahit man lang Celestial Emperors. Ngunit tingnan mo doon, mayroong isang angkan. Dito sila nakatira. Sabi ng isang tao, na nakaturo sa isang malapit na bundok ng apoy sa sandaling iyon. May isang maliit na lungsod sa paanan nito, at isang angkan ang naninirahan doon. Ang mga angkan na iyon ay mga angkan ng apoy. Napakadelikado nila. Patuloy silang sumisipsip ng apoy upang maging mas malakas. Matagal na silang nanirahan dito, delikado talaga. Walang masyadong alam ang mga tao tungkol sa mga angkan na nakatira sa Ruin City. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, napakalaki ng mga lungsod. Kahit na puno ng mga guho ang Ruin City, may mga nakatira pa rin doon, ngunit walang pumapansin sa kanila.
Gaano kainit? Tumataas ang temperatura. Ang mga taong ipapadala ng Fire Shrine ay kabilang sa pinakamalakas sa shrine, hulaan ko. Nagpasya silang makipagkita sa mga miyembro ng World Clan dito para mahirapan sila. Sabi ng isang tao. Sa wakas, nakita nila ang ilang mga tao na lumitaw sa malayo. Nasa lupa sila at mukhang mga espiritu ng apoy, at may hawak na nakakatakot na mga kalasag sa apoy. May mga sinaunang pattern sa kanila, na sumisip-sip ng apoy sa paligid nila. Noong lumaban si Qiyong Xiao sa dakilang digmaang iyon, mayroon siyang fire shield, nakakatakot. At ngayon ang Fire Shrine ay nagpadala ng mga nakakatakot na tao. Magiging mahirap para sa World Clan. Naisip ng karamihang nakatingin sa karamihan ng tao sa lupa. Sino yung nasa gitna? Mukhang kahanga-hanga sila. Tanong ng isang tao. May isang binatang may kalasag doon. Qiyong Haiya. Bulong ng isang tao, nakatingin sa malayo. Sa labas ng mundo, ang Qiyong Haiya ay hindi kasing sikat ni Woshang. Maraming tao ang hindi pa nakarinig tungkol sa kanya, iilan lamang ang napakalakas at mahahalagang tao mula sa iba't ibang clans ang nakakaalam tungkol sa kanya. Ang mga taong nakakaalam ay laging nagtataka kapag may nakilala silang isang Qiyong ang pangalan. Maraming tao mula sa iba't ibang shrine dumating. Sila ay nasa langit, at nang makita nila ang puwersa sa lupa, sila ay namangha. Gusto talaga ng Fire Shrine na mabawi ang mukha. Maging si Qiyong Haiya ay naroon. Si Woshang ay nasa gitna din ng karamihan at may hawak ding fire shield. Ang mga kalasag ng Fire Shrine, isang napakalakas na pamamaraan ng kalasag. Ito ay halos hindi masira. Paano papasok ang World Clan? Nagtataka ang mga miyembro ng shrines. Kung hindi sila makalusot, nangangahulugan ito na hindi sila kwalipikadong makipagkita sa kanila. Kung dumating ang World Clan, ipapahiya lang nila ang sarili nila. Sa sandaling iyon, umangat sa kalangitan ang hayop na Chi. Bumaba ang isang agila, ang kanyang katawan ay napakalaki na pinawi niya ang kalangitan. Wala siyang pakialam sa apoy. Ang maliliit na itim na talam ay lumabas sa kanyang bibig at bumaba mula sa langit. Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay lumipat din. Ang mga pattern sa mga kalasag ng apoy ay nagbago at biglang lumitaw ang isang napakalaking ilusyonaryong larangan. Ang mga hayop na enerhiya ay madaling sirain ng mga bundok, ngunit hinaranggan ng kalasag ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Ang mga malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nag-condense ng lahat ng kanilang lakas sa kalasag na iyon at biglang nagsimula itong maglabas ng apoy na pumuno sa hangin. Galit na umuungal ang halimaw at muling bumangon sa hangin, galit na galit nang magsimula itong mag-alab. Tulad ng inaasahan, walang balak ang Fire Shrine na may mapunta sa lupa. Napabuntong hininga ang karamihan nang makita nila iyon. Si Woshang ay isang henyo ng Fire Shrine at kasama siya sa karamihan, pinoprotektahan din ito. Pinili ng Fire Shrine ang Ruin City dahil magagamit nila ang shield na ginamit ni Qiyong Xiao noon. Gusto nilang maalala ng mga tao si Qiyong Xiao at sila. Gaano kalakas. Ang mga Saint Emperors ay hindi man lang makalusot sa kalasag. Ang pag-iisip ng karamihan. Kahit na hindi sila kasali, naiisip nila kung gaano kakilakilabot ang kalasag na iyon. Dahil narito ang World Clan, lumabas kayong lahat, hindi na kailangang magtago. Sabi ng isa sa mga tagapagtanggol sa sandaling iyon. Nagulat ang karamihan. Nandoon na ang World Clan. Kumikislap ang mga ilaw ng Cyan. Maraming mga silweta ang lumitaw sa paligid ng larangan ng digmaan, na nagmumula sa kung saan, napapalibutan ng mga mahiwagang ilaw sa mundo. Lumabas sila sa apoy ng Ruin City. Mahirap isipin. Mahilig magtago ang World Clan. Matagal na silang nagtatago. Sabi ng may panunuya, pumunta lang kami para humingi ng tawad, at pinapanta mo kami dito, at nagdala ka ng ganoong hukbo. Sobra-sobra mo talaga ang World Clan. Nakangiting sabi ng isang matandang lalaki habang nakatitig sa mga miyembro ng Fire Shrine. Wala kaming pakialam sa paghingi mo ng tawad. Ilang tao ang dinala mo. Para mabisita kami, kailangan mong patunayan na qualified ka, sabi ng malakas na cultivator ng Fire Shrine. Kung gusto ng World Clan na bisitahin sila, kailangan muna nilang basagin ang shield.